Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Check na araw mga health checkers sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang panig ng mundo sa DZRH Radio, Digital TV at social media platforms. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, dito lang sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Buwan ng Hulyo, nasa kalagitnaan na tayo ng taong 2025. Panibagong buwan, panibagong serye ng mahahalagang usapin sa kalusugan at kaligtasan. Ngayong Hulyo, itatampok natin ang iba't ibang paksa gaya ng nutrisyon, cleft lip and palate awareness, blood donation at ngayong unang episode, disaster preparedness, lalong-lalo nang nagsisimula na ang tag-ulan sa Pilipinas at bilang paggunita din sa National Disaster Preparedness Month. Alam natin na ang buwang ito, umpisa na ng ritual ng ating hinaharap sa mga buwan na darating. Ang pagkahanda sa pagsalubong ng mga unos na dulot ng mga bagyong darating mula sa karagatang Pasipiko. Pero hindi lamang bagyo ang hinaharap natin dito sa Pilipinas. Kahit na tag-ulan, nandyan pa rin ang banta ng pagsabog ng bulkan at lindol. Tatalakayin natin kung paano nga ba dapat naghahanda ang bawat Pilipino mula sa bahay, eskwelahan, opisina hanggang barangay para mabawasan ang pinsala at panganib sa panahon ng kalamitan. Ang ating guest expert ay nagtapos ng kanyang BS in Community Development sa UP Diliman at Masters in Management Major in Rural Development sa UP Los Baños. Malawak ang kanyang experience at engagement as disaster specialist, kabilang na sa iba't ibang NGO tulad ng Philippine Red Cross, Plan International, Shelter Box International, UK, and SOS Attitude of France. Naging co-chair at chairperson ng Disaster Response Committee ng Rotary Club of West Bay at nagawaran pa bilang Outstanding Club President at Achievement Award as chairperson. With over 30 years of experience na maging disaster responder, humanitarian advisor at development worker, nag-assist siya sa di natin makakalimutang Super Typhoon Yolanda, Haiyan Recovery Program ng United Nations Development Program bilang Area Recovery Coordinator at Community Organizer para sa mga lugar na apektado ng mga disasters at emergencies. Mapalad tayong makakasama ngayong araw ang Chief Science Research Specialist ng UP Resilience Institute and NOAA Center, Chief ng Institution Building Division. Let us all welcome Sir Jose Abraham C. Ongkito. Bumati po muna tayo sa ating mga health checkers na nakikinig at nanonood. Okay, magandang araw sa inyong lahat, no? Salamat sa pag-imbita sa akin ng Health Check Plus. At sana'y maging makabuluhan at kaaya-aya ang ating pagpapalitan ng kuro-kuro. So sana may mga matutunan ang mga health checkers natin, ng mga tigapakinig at iba pa. Thank you very much po, sir. No? So I know very busy po kayo dyan sa UP Resilience Institute. Pero bago po natin simulan ng ating kwentuhan, maaari po bang malaman ang palayaw nyo, Sir Jose Abraham? Mukhang halaw sa Biblia ang Jose at Abraham, sir. Ano lang, Sani lang. Pero sa komunidad tinatawag ako Kiko. So Sani na lang, Sani. Sir, so Sani, kasama din sa pangalan ng UP Resilience Institute and acronym ng NOAA. Biblical pa rin po, no? Ano po ba ang ibig sabihin ng NOAA at ano po ang pangunahing ginagawa ng mga institusyong katulad ng UPRI hinggil sa paghahanda sa mga kalamidad? Okay. Yung UP Resilience Institute and NOAA Center ay magkasama na, no? So, siguro isang background, yung NOAA ay isang proyektong isinagawa ng UP
na may kasamang pondo at technical na assistance mula sa Department of Science and Technology. Nagsimula ito noong 2012 at natapos noong February 2016. So maraming eksperyensya, maraming kaalaman, maraming datos na scientifico ang nabuo dito sa programa nito at minarapat ng UP na imbis na ihinto lang itong programa na to ng NOAA ay inako ng UP at sinama ang ilang aspeto, no, gaya ng institution building, ng education, ng knowledge sharing sa mga gawain ng NOAA, no? Yung NOAA, ang ibig sabihin ng NOAA ay Nationwide Operational Assessment of Hazards, no? So NOAA, sa Bible, si Noah ay tigapagligtas nung karon ng baha. So minarapat na yung pagbabago, no, yung dahil sa pagbabago ng klima at mga panganib na ituloy yung misyon ng UP Resilience Institute at NOAA. So ano ba yung misyon ng UPRI at NOAA, no? So pinapalakas nito yung mga iba't ibang institusyon, mga lokal na komunidad patungo sa katatagan sa harap ng klima at sakuna sa pamamagitan ng transdisciplinary actions. Transdisciplinary actions, pero patuloy po, no, na talagang ito ay paghahanda, no, sa changing natin na klima at sakuna. So very thankful po kami sa mga specialist po na tulad po ninyo sa pag-ako ng mga ganito, no, at pag-share ng inyong expertise, lalong-lalo na sa iba't ibang institusyon pa, Sir Sonny, no? Sir Sonny, sa inyong pag-aaral bilang, ang tagal na din po pala nito, no? 2012 ang NOAA na ating project. Sa inyong pag-aaral po, ano po ang mga kalamidad o natural disaster, tama po ba yun, na madalas na tumama sa Pilipinas? Gusto kong itama yung ating kaalaman, ano? Walang natural disaster, no? Ang dapat na ginagamit natin ay natural hazards. Kasi hindi ang disaster ay nangyayari na kung may tinatamaan o naapektuhan na ang una, ang sangkatauhan or ang humanity, ang kabuhayan ng mga tao, ang mga kalunsuran, ang mga buildings, yan ay disaster. Pero ang disaster ay sakuna, no? Walang natural disaster kung hindi natural hazards. So tingnan natin ano ba yung mga natural hazards na sinasabi natin, no? Unang-una, yung lindol, no? Meron tayong mga bagyo, pero yung bagyo ay maaaring nagdudulot ng malakas na pag-ulan o malakas na paghangin o daluyong or tinatawag nating storm surge. Dagdag pa rito, meron tayong mga tsunami na nagmumula sa mga bulkan at maaring sa underwater na lindol. Meron din tayong mga pagbaha dahil sa malakas na pag-ulan or dahil sa low tide or high tide na phenomena dahil may mga lugar talagang mababa ang kalupaan, no? Ano pa ay meron tayong mga landslides, meron tayong liquefaction, no? At meron din tayong volcanic eruptions, no? Pag nagkakaroon ng volcanic eruptions, maaari magkaroon ng ashfall at yung lahar, at maaari din magkaroon ng nag-i-emit ng volcanic ashes, no? Mamaya siguro di-discuss ko ano ba yung mga natural, pero siguro dagdagan ko na, no? Dito sa ating bansang Pilipinas, tayo ay nakakaranas ng mahigit 20 na bagyo sa isang taon, no? Pero ang malakas lang dyan, sinasabi natin na medyo malakas, nakakasira ng marami ay 5 o hanggang 7. Kasasabi lang ng Pag-asa, no? Yung Pag-asa ay ang
ahensya ng ating pamahalaan na nagbibigay ng information, mga advisory kung ang bagyo ay parating na, no? Sa loob ng 24 oras, 36 hours, 72 hours, no? So, alam natin, nabanggit niyo mga kanina na isa sa pinakamalakas nating bagyo, no? Ay yung, ng 2009, yung sa Metro Manila, no, si Typhoon Frank or si try pangalan Tagalog. Tapos si Typhoon Yolanda sa Pilipino, no, sa atin, or Typhoon Haiyan. Yan ang pinakamalakas super typhoon. At very recently, last October, naranasan natin si Typhoon Christine, no. So yan ay nagdulot ng malaking malakas na pag-ulan at malakas na paghangin, no. Si Typhoon Ondoy, si Typhoon Ondoy ay nagdala ng ulan sa loob ng 24 oras na parang isang timba, no. Sa loob ng 24 oras binuhos niya ang napakalakas na maraming tubig na dapat yon ay 3 araw. Si Typhoon Christine naman ay mas malakas na pag-ulan, pero ang nangyari ay parang shower, no? Sa loob ng wala pang isang araw. At si Typhoon yung malakas, si Christine at si Typhoon Ondoy. Bukod pa dyan, meron tayo dito sa Metro Manila, sa NCR, no, kasama ang Bulacan at Laguna, na tinatawag ng mga media na Big One. Pero ano ba yung Big One? Yan naman yung paggalaw ng West Valley Fault, no, na mga 143 kilometers yan magmula sa Bulacan hanggang sa Laguna, na sinasabi magdudulot ng 7.2 magnitude na paggalaw or shaking, no? At yan ay sinasabing parang malapit na. Pero ito lang, wala pang teknolohiya nakakapag-predict na kung kailan mangyayari ang paggalaw or pagkakaroon ng lindol, no? So yung 7.2 magnitude earthquake ay maaaring mangyari sa bandang Bulacan o sa bandang sa Laguna or dito sa bandang Quezon City, Taguig at Pasig. Yung iba pa, so yung lindol nasa West Valley Fault, meron din tayong mga tinatawag na volcanic eruptions. Meron tayo ngayong 3 bulkan na binabantayan natin na nasa alert level 2 or 3, no? May 5 alert level ang mga bulkan, no? Yung alert level 1 and 2 wala masyadong disruption, pero pag alert level 3 meron ng konting pagsabog yan, no? So binabantayan natin ngayon ang number 1, yung Canlaon sa may Negros, ang Mayon at ang Taal. So alam natin na yung Negros medyo pumutok yan itong October at itong huli ding January. Ang Mayon naman every 4 years talagang nagkakaroon ng eruption, at yung Taal, yung pinakamatinding eruption ng Taal nangyari ng January 2020. So yan yung ilan sa mga natural na hazard natin, no? Natural na panganib, no? Sir Sunny, napakadami po pala, no, nung mga natural hazards dito sa atin sa Pilipinas, at parang nakuha po natin halos lahat, ano. So ngayon po mas na-appreciate namin yung mga trabaho or work po ng institution tulad po ng UP Resilience Institute sa paghahanda o disaster preparedness sa mga lugar na malaki ang banta ng kalamidad. Parang buong Pilipinas po ito, Sir Sunny, ano? Ano po dapat yung pinaghahandaan namin para po kami ay mas maging resilient o mas maging handa sa mga kalamidad na ito? Oo, magandang itong yung topic natin ngayon dahil inilunsad ng ating Office of Civil Defense, National Disaster Risk Reduction Management Council, ang pag-celebra o pag-alala sa
Disaster Risk Reduction Month natin, no? Na ang kanyang tema ay kumikilos para sa kahandaan, kaligtasan at katatagan. Napakahalaga yan. Hindi lamang dapat natin ginagawa yan sa panahon nitong Hulyo, kung hindi sa araw-araw. So, para sa ating mga health checkers, no, mahalaga na tayo mismo ang gagalaw para sa ating kahandaan. So, madalas ibinabahagi ko sa ibang mga pagsasanay na importante yung pagkakaroon ng plano, pagkakaroon ng paghahanda or prepare, at yung practice. Iisa-isahin natin yan. Pero itong lahat na ito ay ang tinatawag dito ngayon sa another term ay anticipatory action. Pag sinabi nating anticipatory action, ay nag-iisip na tayo ng hakbang bago pa man din may mangyari sa atin. So ano yung pagpaplano natin? Itong pagpaplano na to ay hindi lamang dapat ginagawa ng pamahalaan. Dapat ito ay ginagawa ng lahat ng ating na sektor sa pribado, sa mga religious groups, at napaka-basic dapat sa pamilya. Naghahanda ang pamilya. So, ano ba yung number 1? Pagpaplano. Dapat inaalam natin yung mga lugar na ligtas. Lalo na pag binabaha or pag magkakaroon ng landslide or mga pag-ulan. Ano ba yan? Paano ba yun natin malalaman? I-relate ko sa kung ano ba ginagawa natin sa RI. No? Unang-una, meron kaming web-based application na tinatawag naming NOAA. So yung NOAA na yan, makikita mo, imamapo mo, ilalagay mo kung saan ka nakatira at makikita mo kung hanggang sa naabot ang baha. No? Yung AMI palang ginagawa sa RI, no? Lahat ng datos namin ay bukas, open, libre, at tama na informasyon. So, open data system, tamang informasyon, at dapat kapaki-pakinabang para sa lahat. So magplano, alamin, maraming application, pero ang una kong binabanggit ay yung NOAA. Nasa noaa.gov.ph, .edu.ph, no? Meron din tayo na, syempre pag umuulan, pag nagplano ka, makinig ka sa mga advisory ng Pag-asa. Palagi yan, sa radyo, sa lahat ng social media, nagpapalabas sila ng advisory ng Pag-asa. Sa lindol naman, meron tayo, or ang Philbox, naglalabas sila ng advisory kung saan tumatama ang isang lindol, no? Sinasabi yung magnitude. Yung magnitude at intensity, magkaiba yan. Yung magnitude, parang sa bombilya, yung liwanag. So magnitude 7, malakas siya. Pero intensity 10. Pag nilagyan mo ang isang ilaw ng taklob, hindi ba meron kaya makikita na parang yung inaabot niya, parang may ganon, yun ang intensity. Bagamat, sige, may NOAA, may bagyo ang Pag-asa, may earthquake ang Philbox, meron silang tinatawag na fault finder. Itong fault finder na to, para sa Metro Manila lang. Makikita mo dyan eksakto, ilalagay mo, ipaplat mo sa isa mapa kung saan ka nakatira. At malalaman mo kung gaano kang kalayo doon sa West Valley Fault. Meron pang isa, no? Well, sa weather, no, may Pag-asa. May mga apps na tinatawag like yung AccuWeather. Malalaman mo doon kung uulan ba o maganda ang panahon. Sinasabi pa doon ano yung humidity, yung tindi ng init, at yung lakas ng ulan, no? At ilang porsyento. Sasabihin lang, 30% na uulan or 50% na uulan. So may mga iba't ibang gabay sa pagpaplano natin. So makakagawa tayo ng plano. Tayo mag-picnic dito ngayong araw kasi ngayong uulan. Yan ay, alam nyo bang kinukonsulta kami ng UP system pag araw ng graduation. Itong dadating na
ito, ipapalabas natin, sana hindi umulan. No? Kung uulanin ba ang graduation, kasi sa labas ginagawa ang graduation. So, napakahalaga na sa pagpaplano, alam mo ang maaring potential na panganib na iyong haharapin. No? Hindi lamang from natural, syempre kailangan malaman mo rin ano yung magiging apekto sa inyo sa event, no? Sa tao at sa iyong kaganapan. So, planning. Punta tayo sa pangalawa, yung prepare, paghahanda. Although lahat ito ay paghahanda, pero kailangan ka muna magplano. So, sa pagpaplano mo, ina-anticipate mo yung gagawin mo, anticipatory action. So, sa preparing, ako ito, siguro, hindi ko dala dito eh. Meron akong tinatawag na go bag. Ano ba yung go bag na yan? Yan ay isang bag na dapat unang-una, ikaw mismo ang magbubuhat. Yan ay makakatulong sa iyo sa loob ng 24 or 72 hours. Mga essential na kagamitan. Oo nga, Sir Sonny. And actually, marami po kaming tanong tungkol sa go bag na yan. Ano po ba dapat yung nilalaman ng mga go bag namin? At para saan po ba itong tinatawag natin na go bag? So yung go bag, sabi ko nga, pansarili at essential na bagay. So maaring meron ka dyan na pagkain, hygiene kits, essential o importanteng dokumento, mga survival kits, at mga mapa. So simulan natin sa pagkain. So syempre dapat ang pagkain na ihahanda mo ay yung hindi nabubulok. No? Dapat kasi ano yung pwede mga hindi nabubulok? Ilang dilata or yung mga style may lalagyan na ngayon, no? Yung dilata naman, para mas madali, ang bibilin mo yung merong easy to open. Yung hindi na kailangan ng abrilata or can opener. So ano yan? So example sa aking bag, meron akong isang, ayoko na banggitin yung mga brand, no? Isang dilata na pork siya. Pero ito ay naimbento nung World War II at ibinigay sa iba't ibang sundalo ng Allied Forces. So ito ay isa sa may pinakamahabang shelf life. So babantayan natin yung ilalagay nating pagkain na dapat hindi madaling mabulok. So maaari maglagay kayo dyan ng meatloaf, ng sardinas, ng mga tuna, at ilang mga pagkain. No? Kasama ng pagkain ang tubig. Big. So, at yung mga madadaling maaring hindi na iluluto, yung kakainin mo na lang. So, 24 oras maaring ilang lalata yan. No? Yung hygiene kit, mahalaga yung sabon, mga alcohol, mga panlinis na bagay. Dahil hindi mo kailangan maging isang gusgusin. Kailangan panatilihin mo ang iyong kalusugan sa kahit ikaw ay naapekto, na-evacuate. So, hygiene kit. Mga safety, maaaring maglagay ka dyan ng mga survival knife, ilang tali, isang kapote, kandila, no? Flashlight. Yan ay mga essential survival. Yung mga importante namang dokumento, mahalaga na ngayon uso na, meron tayong flash drive, i-save mo dyan yung iyong mga family pictures, birth certificate, marriage certificate, mga diploma, at mga ilang bagay na mahalaga na magagamit mo. Lalo na kung kasi palagi dapat iniisip natin worst case scenario na maaring let's say kung magkaroon ng lindol, magiba ang bahay. Kung magkaroon ng baha, malubog sa baha ang bahay, sunog ang bahay. So, yun yung mga dapat inaano natin. Ha? Pangatlo, no? So sabi ko nga,
ikaw mismo, tayo mismo ang magbubuhat nito. Essential na bagay. Pangatlo, dapat alam mo kung saan mo ilalagay ang iyong go bag. Maaring malapit sa pintuan or malapit sa labasan ng inyong bahay. Madaling madala. So yung go bag para sa iyong sarili, yung asawa magpiprepare din siya, yung anak mo, yung lolo, si lola, meron silang kanya-kanya. So ang advice dyan, dapat hindi masyadong mabigat. So maganda rin dito sa atin kasi hindi natin alam kung uulanin tayo. Maganda na waterproof yung bag yan. Yan. Tapos yung damit, may pamalit ka na damit na medyo matingkad ang kulay. Bakit matingkad? Kasi para mas makita ka. Madali nga na makita, no, Sir? Oo. Sir Sunny, napakadami po nating napag-usapan, no? Pag-uusapan pa po natin, nabanggit po natin mga health checkers, ang plan, prepare, at mamaya po, Sir Sunny, pag-usapan pa po natin ng mas in detail ang practice. Yan. So, marami po tayo na pag-usapan, pero mga health checkers, saglit kaming magbe-break ni Sir Sunny para sa ilang patalastas. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik ang Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus.